Lahat ng tao sa mundo, mapabata man yan o kahit na sinong nilalang, ay mayroong pantay-pantay na karapatan maging sa hanap buhay. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po pag-uusapan natin yung batang nag-viral dahil sa pagbebenta ng sampagita para makapag-aral na itinaboy naman ng isang security guard sa establishmento. At ang video po na to mga tagapanood na gagawin natin ng reaction ay galing po sa channel ni Hot Showbiz. Kaya naman wag na natin patagalin to. Simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Anak ni Henry C. hindi pinalagpas ang pangbabastos ng isang security guard sa kanyang SM sa batang nagbebenta ng sampagita sa harap ng mall. Kinundi na ng publiko ang security guard na nang bastos sa estudyante na babae na nagbebenta ng sampagita sa harap ng SM. Madami ang nabad trip sa security guard kung saan nakarating na rin ang insidente sa mga anak ni Henry C. Ang pagmamay-ari ni Henry C. na lahat ng SM sa pagpapamana niya sa kanyang mga anak. Si Elizabeth C. ang kasalukuyang may-ari ng SM na naganap ang insidente ng sampagita at security guard. Nakarating ito sa kanya at agad niyang tinanggal ang security guard na nang bastos sa batang babae. Madaming netizens ang naawa sa babae dahil kinuha ng security guard ang kanyang sampagita at sinira niya ito. Lahat ng SM Mall at lahat ng mall sa Pilipinas na contact ng SM ay hindi na makakapagtrabaho ang lalaki na ito at hindi na siya pwedeng mag-apply. May mga iilan na netizens ang naawa sa kalagayan ni Kuya dahil ginagawa lang niya ang kanyang trabaho upang mapaganda ang SM na kanyang pinapasukan, ngunit siguro hindi na nakapagtimpi ito at nainis na dahil ayaw kasing umalis ng babae na pinapaalis niya sa harap ng mall. Pero lahat ng netizens ay nagagalit sa ginawa ng security guard dahil parang wala raw itong alam sa regulations ng mall na bawal saktan ang kahit sinong tao na nakapaligid sa kanilang pasilidad. At ang pawang gagawin lang nila ay itama ang lahat at hindi haantong sa pagbubuhatan ng kamay. Hindi man pinagbuhatan ng kamay ng security guard ang babae, ngunit hindi nito napansin na natadyakan na niya ito. Makikita sa video na nasipa ng security guard ang batang nagbebenta ng sampagita at matapos ito ay hindi na siya tinantana ng babae habang hinahampas sa kanya ang nasirang sampagita. Ano sa tingin mo, sino ang may mali sa pangyayari na ito, security guard ba o ang babaeng estudyante na nagbebenta ng sampagita? Comment mo sa ibaba ang iyong opinyon. Malinaw naman po sa video mga tagapanood na nakita ninyo na may kasalanan po dyan yung security guard dahil hindi naman po magiging aggressive yung bata yung nagtitinda po ng sampagita kung hindi niya po hinablot yung sampagita at sinira. Tapos nasipa niya pa po mga tagapanood. Hindi po natin alam kung intention niya bang sipain yun o dahil dala lang po yun ng parang reflexes ng katawan kaya mo niya po nasipa yung bata. Pero sa kabilang banda mga tagapanood, gwardiya ka ang trabaho mo doon is bantayan ang seguridad ng mall kung saan ka na-assign. Dong tingin nyo sagabal yung bata, paalisin mo lang yun. Pero wala kang karapatan na agawin yung pagmamay-ari niya tapos sisirain niya po mga tagapanood. Yun po yung pinaka hindi maganda ron. Tapos nagawa niya pong sipain mga tagapanood. Natural, magagalit yung bata. Kasi unang-una po mga tagapanood, yung sampagita na yan, hindi niya naman po hiningi yan May puhunan po yan mga tagapanood. Binibili din po nila yan. Tapos pinagpupuyatan po nilang tuhugin yan dahil hindi naman binibenta sa kanila na buo yan mga tagapanood. Di kinukuha nila yan. Raw materials yan, bulaklak lang. Tapos yung parang pantuhog nila, sila po mismo gumagawa niyan mga tagapanood. Matrabaho din po yan. Kaya siyempre masakit po sa part ng bata na sisirain yung paninda niya. Dapat talaga pinaalis niya na lang. Kung makulit yung bata, tawagin niya yung officer niya o kaya makipag-coordinate sila doon sa barangay na nakakasako po dyan sa lugar nila. Hindi yung dadaanin niya sa init ng ulo dahil ayaw nga umalis ng bata, hahablutin na lang yung paninda, sisirain. Siyempre nga naman, sisirain niya, wala nang paninda yung bata. And tendency, aalis na talaga. Kaso hindi po yun ang nangyari. Diba, nagalit lang po sa kanya lalo. Siyempre hindi po natin alam mamaya. Kaya po nagtitinda yan, pang baon niya sa klase, pantulong sa magulang niya. Kasi mga tagapanood, hindi magtitinda yung bata na yan kung hindi hirap sa buhay yan. Kung mayroong pantustos yung mga magulang niya sa kanya
para makapag-aral ng maayos, hindi po magtitinda ng sampagita yan. Wala pong magtitindang bata o estudyante na sampagita kung hindi sila hirap sa buhay. Kaya nga po nagtitinda yan mga tagapanood para matustusan o matulungan yung kakulangan nila ng panggastos o pambaon sa araw-araw. Tapos sisirain lang at ipagtatabuyan ka na kala mong matindi yung ginawa mong kasalanan. Yun yung hindi ko nagustuhan dun sa ginawa ng gwardiya. Sa totoo lang po mga tagapanood, real talk po ito at talagang totoong nangyari po ito. Marami po ang pumapasok diyan sa SM o pangalanan na po natin yung mall na pinangyarihan. Marami po pumapasok diyan sa SM mga tagapanood na nagbebenta rin, nag-aalok din. Yung iba nga pastillas yung mga candy, mga tagapanood, pagkain, yun ang binibenta ron. Pasimpleng lumalapit sa mga tao na humihingi ng bili na po kayo sa paninda ko, pangbaon lang po sa school. May mga ganun pong ginagawa dyan mga tagapanood. Sadyang natsyempuhan po itong bata na to kasi bit-bit yung sampagita. Baka nakita ng gwardiya na nagbibenta, nag-aalok dun sa sa mga customer o mga parokyano ng establishmento na yan, kaya po nasita. Pero sa katotohanan po mga tagapanood, hindi lang po yung batang ito yung gumagawa ng ganyan. Marami po ang style ng pagtitinda dyan o nag-aalok ng mga produkto nila na naglalako-lako lang dyan sa loob. Sa loob pa po mismo ng SM yun, mga tagapanood. At maraming beses na po ako nakaka-encounter ng ganyan. Minsan nga kumakain kami sa food court, may lumapit sa aming estudyante, may bit-bit na malaking plastic bag na nagbigay nung card na may sulat na bili na po kayo ng paninda ko, pang tustos lang daw niya sa pag-aaral niya. O di ba po mga tagapanood, doon pa lang po makikita natin na may ganun pong nangyayaring kalakaran dun sa SM, pero wala naman pong nangyayari sa kanila na kinukuha yung paninda nila tapos itatapon Ito lang po ngayon nag-viral. Siguro siya po yung natsimpuhan. Diyan din sa mga mall na yan mga tagapanood, nagbi-meet up yung mga nagbebenta ng alahas, relo, mga vape. Marami po dyan mga tagapanood. Diba? Comment nyo po dito yung mga naka-encounter o nakakita po ng ganyang kalakaran dyan sa loob pa mismo ng establishmento nila yung batang yan, sa labas po yan. Doon naman po sa ginawa sa gwardiya at sinasabi dito sa balita na tinanggal sa trabaho at hindi na makakapag-apply sa lahat ng mga mall, parang sobra naman po ata yun mga tagapanood. Pwede naman sigurong tanggalin na lang siya sa lugar na yan o ilipat na lang ng ibang branch o ng ibang trabaho na yung gwardiya pa rin kaysa naman nung tanggalin talaga siya din totally hindi na makakapag-apply. So yun lang po mga tagapanood, nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to at kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo mga tagapanood, ating nyo babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.